Hello! Magandang hapon uli sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron tayong mga pag-uusapan ngayon. Unang-una ito, no? Di ba may conflict sa Israel at Iran? Ito ay pinasa ni Sir Sky Torres. Oy, birthday mo daw. Nung nakaraang araw ba o nung isang araw? Late ko lang nabasa. Happy birthday, Sir Sky Torres. So, ano ba to? Ito yung pinasa niya sa akin, maraming naniniwala daw dito. Sabi din sa caption, sa movie ko lang nakikita na may ganito, sad to say, meron pala sa totoong buhay. Play natin. Ano ba? Ito po ay video game. Kasi doon sa comment section, yung kumakalat to, maraming naniniwala na ito ay totoong footage. Ayan, meron nang nagsabi, nakakatawa yung naniniwala dito sa video game yan eh. Video game yan, napanood ko na yan minsan sa YouTube. Realistic naman talaga siya. Pero mahahalata mo na video game siya dahil doon sa usok eh. Alam mo ha? Parang unrealistic yung usok, same sila ng pattern ng mga usok. Di ba? Video game ito, hindi to, pati nga yung texture nito. Oh. Hindi siya pero yung mga nanonood, katakot sis, nasa gitna ng Kuwait at Saudi, ingat lagi, di ba? Tapos sabi nga, totoo ba to? Saang bansa ito? Sasabihin dito. Yes po, sa Iran at Israel. Kita nyo na, yung mismong content creator, nagkakalat ng fake news. Hindi ito yung real footage. Kasi kung titingnan mo, pero fake na fake yung usok eh. Nakalimutan ko, Battlefield Earth ba to? Nakalimutan ko na kung anong video game yun. Or basta simulation ng air combat. Yan, hindi yan totoong Then next video, ito natawa ako dito eh. Ito si General Torre. Funny talaga to eh, no? Funny. I don't know kung ilalabas ito sa sa mainstream media. So ito, tinitesting nila yung response ng police emergency. Mukha tuloy scripted. I don't know kung scripted ba to or what. Tinan mo ha. 600, Kaiser 6. 600, Kaiser 6. 9:30 where? West sir. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Bilis! EDSA na island. Malakas ang loob ko. Kasi, yung lugar na yan, alam ko may patrol car talaga dyan. Hindi pa niya klarong na ibibigay location, nandun na agad yung yung patrol car. Doon naman sa medyo, pag yan talaga ang pupuntahan nyo, Paliwanag siya eh, kung paano nangyari. Hindi, malay mo talaga, nagkataon lang talaga na habang nag-ano sa kanya. Kasi, hindi, ako,
feeling ko kung scripted man yan, hindi ko alam eh. Kasi kung i-scriptin mo yan, maraming moving na nasasakyan eh. 'Di ba? Moving yung sasakyan eh. Tsaka pumaling, tamaha, ulitin natin. Pumaling yung yung I don't know kung pwedeng planuhin yun, 'di ba? Pumaling yung camera niya eh. Wala pa naman nakikitang police vehicle. Tingnan mo. 600 kay 6. $600 kay 6. 930 Fair, Red Square. Tama. Police Papaling yung camera, wala pa naman nakikitang kindly send policemen. Aurora EDSA intersection. Nandiyan na agad Ito na agad yung yung police car. Along EDSA na island. Wala pa eh. Malakas ang loob ko. Kasi yung lugar na yan, alam ko may patrol car talaga yan. Doon naman sa medyo, pag yan talaga ang pupuntahan nyo. Sandali. Explain siya eh. Pero, ano sa tingin niya, scripted ba yun o hindi? Ang bilis eh. Baka, ganun talaga yung mga police. Hindi, pwede naman siguro nagkataon na nandun na rin lang yung police, kasi may nagpapatrol nga naman daw regular dun. Pero naging comedy eh. Hindi pa siya tapos magbigay ng instruction, nandun na agad yung patrol car. Di ba? Now, kung scripted man yun, di bahala sila. Hindi ko alam kung Ako, binigyan ko na ng explanation na baka naman saktong-saktong nandun. Pero hindi pa siya tapos magbigay ng instruction kung saan re-responde. Nandun na agad yung Tapos nagtawanan yung mga tao. Ibig sabihin, parang may mali talaga. Di ba? Anyway, next video tayo. Ano yung next video? Ito, hindi ko naiintindihan to eh. Yung muntik na daw ma-rape yung, ayusin nga muna natin. So, ang sabi dito, during this time, napansin namin na yung babae is uneasy and was trying to stop the tricycle from leaving them sa motel that the guy was trying to check her into. Ano ba to? Hindi ko... Okay. Mga din, matay ka lang. Tanungin mo lang para sure. Tanungin mo. Tanungin mo. Hindi ako eh. Tanungin mo. Ted, gusto lang. Ate, okay ka lang? Bakit? Hindi mo siya kilala? Ano ba ba tayo? Hindi mo ganyan, Anong gawa sa'yo? Banting mo? Ano banting mo? Tep! Ano babalatan ka? Pumunta na lang kayo sa police. Hindi nga daw kilala. Sige na, di ka na. Dala nyo na sa police. Ano nangyari tayo? Kasing ata siya.
Pero sometimes minsan, hindi mo alam kasi kung scripted o hindi eh. Ilang beses na akong nadadala sa ganyan, di ba? Kasi unang-una, hindi magpapaka-skeptic ako saglit. Now, kung totoo naman to, very good job dito sa mga nandito. Unang-una ang pansin ko, obviously, yung format ng video nila ay pataas. Usually, di ba pag dashcam, nasa may nasa may rear view mirror yan, di ba? Tapos ang kuha ng video niya, pa-landscape. Hindi, maybe habang sila, naglalakbay sila, nagvi-video sila magkakabarkada, di ba? Pero ulitin natin uli ha. At if ever magaling na umacting si ate kung totoo mang scripted ito. Pero hindi, sana maintindihan, nakakadala eh. 'Di ba? Parang meron na ako nare-reactan dito na bigla may mag-PPM sa akin, "Sir, vlogger 'yun. Hindi 'yun totoo." Well, kukunin na lang natin yung yung value ng story na to dun sa story na mini-message kasi baka nga naman scripted, 'di ba? Sabihin napaniwala agad tayo. Doon sa istorya na lang tayo magfo-focus, hindi doon sa validity ng video. Ulitin natin para maintindihan natin yung nangyari. So, ang pagkakaintindi ko, ito. Preview pa lang to preview pa lang. So, ito yon. Dito nag-start yung video. During this time, napansin namin na yung babae is uneasy and was trying to stop the tricycle from leaving them sa motel. That guy was trying to check her into. Hindi pa kasi Tagalogin, Naobserbahan daw nila yung babae, malamang yung babae nung time na yan ay nasa labas pa. Nakikita nila from sasakyan na uneasy. When you say uneasy, hindi mapakali, tinatry daw patigilin yung tricycle na iwanan sila sa motel na kung saan daw siya ay gustong i-check-in. So, play natin. Tanongin mo nga din, Mateo, okay ka lang? Tanongin mo lang, para sure. Tanongin mo. Tanongin mo. Kaya I told my cousin to ask her if she was okay. Sige ako eh. Tanongin mo. Please ka lang. Ang bulong "Kuya, please, tulungan nyo ako, please." Parang Englishera din yung yung nasa labas. "Kuya, please, tulungan nyo ako, please." Parang medyo social din na I don't think na sa bagay hindi ko mapigilan maging skeptic kasi tricycle yung haharang. Okay lang sana kung Mercedes yung humaharang or SUV. Pero tricycle, "Kuya, please." Anyway, kung gano'n naman talaga wala naman tayong magagawa. 'Di ba? Kaya kayo mga babae, 'di ba? Minsan mga babae talaga, lalo na yung mga dalaga, mga matitigas talaga ang ulo ng mga yan Yung feeling nila kayang-kaya nila ang sarili nila. Tandaan yung mga babae na dalaga. Kahit anong nyo sa buhay, kahit pa kayo ay kung ano man ang katayuan nyo sa buhay, kahit pa na mayaman kayo or kung ano man ang ano man ang status nyo, babae pa rin kayo, kaya kayo i-overpower ng lalaki. 'Di ba? Physically. Kaya wag matigas ang ulo pag sinasabihan kayo ng magulang nyo na dyan lang kayo sa bahay. Huwag kayong pakalat-kalat sa daan. Kasi baka mamaya, ma-one time kayo, hilahin kayo dyan sa daan, lalo na kung maganda pa kayo, tapos ang kinabukasan nyo, or tapos ang, okay lang sana kung kinabukasan may matataos, mabubuntis ka,
Eh, hindi eh. Baka patayin ka eh. 'Di ba? Sa tingin mo, yung manggagahasa sa'yo, eh, bubuhayin ka pa para ituro sila? Yung dapat isaksak nyo sa kukote niya. Ang daming matigas ang ulo dyan na hindi nakakaintindi na kapag pinipigilan mo pa, eh, ikaw pa ang masama. 'Di ba? Hindi matututo yung mga yan hangga't hindi sila nasasampulan ng mga adik. Baka akala nyo isa lang ang gagalaw sa inyo. Sometimes tropa yan. Pararausan kayo niyan ng buong tropa niyan. Yan ang hindi nyo naiintindihan. Tapos akala nyo ba pag kayo yung naghahasa, kayo lang yung masasaktan? Hindi. Yung mga nagmamahal sa'yo, masasaktan din yun. Makakapatay yun. Makukulong pa yun. Diba? Kaya ang katigasan ng ulo minsan ay wag ipilit. Maraming ganyan. Kaya pag kayo nasasampal ng tatay nyo or ng nanay nyo, pag gumawa kayo ng kaganyan, hindi nyo naiintindihan yung pag-aalala. Akala nyo lagi kayong kinukulong o inaano. Diba? Okay lang sana kung ano. Wala, may sasabihin sana ako. Pero patuloy tayo dito, no? When she saw and heard us asking, she came towards the car saying this, "Kuya, please, tulungan nyo ako, please." Ate, okay ka na? Bakit? Hindi mo siya kilala? Ano ba ba tayo? When she got in, nakita nung lalaki na pumasok siya sa kotse and he started saying na jowa niya raw yung girl. Well, kung jowa mo yan, wala ka pa rin karapatan. Hindi kayo kasal eh. 'Di ba? Ang masusunod pa rin dyan yung jowa mo kung saan siya sasama. Wala ka pa rin power over dun sa babae. Ang hindi ko lang naiintindihan dito, nung naisakay nila, dapat umarangkada na sila. Hindi ko alam bakit kailangan pang tumigil. Umarangkada na sila, idala sa pulis or iuwi sa bahay. Yung babae. When I saw the scumbag get near the car, I jumped out and my cousins followed. Tingnan mo, paano kung may baril yan? Ano ba? Lumabas daw sila nung nakita na lumapit daw sa kotse. Ito yung pinaka-nonsense na dapat gawin eh. Ano ba ipoprove dyan? Matapang kayo? Nakakayanin yung bugbugin yung... Paano kung may baril yan? Ang shortcut sa lahat ng martial arts, baril eh. 'Di ba? Paano kung lalapitan niyo, binaril kayo? Di nasayang pa ang buhay niyo. Pagka ganyan, na-rescue niyo na, nasa loob na kayo ng safety ng sasakyan niyo, alis na. 'Di ba? Hindi yung magmamatapang kayo na lalabas pa. Kaya ang daming, kahit pilitin kong maniwala sa video na to, marami din ako nasisilip na. Pero katulad ng sinabi ko kanina, yung lesson ng story ang iintindihin natin, hindi yung mismong video. He kept saying na jowa niya raw yung girl, but I ignored him and went back. Bumalik na sila sa kotse, dapat umalis na kayo niya. Ba't may mute? Ba't may mute? Kaya nakakaamoy ako talagang scripted to eh. We got back in. There's motorcycle na may sakay na isang tomboy at isang babae. Anong kasi? Huwag na kayo magkwentuhan, men. Umalis na kayo. 'Di ba? Pwede naman kayo magkwentuhan yan habang nagda-drive ka. When he saw them, he started shouting na jowa niya raw yung babae. And that
and that kinakarnap daw namin. Anong kinakarnap nyo? Tao yan. Kinikidnap? Ano ba yung tingin mo? When I heard this, I went out the car. Lalabas na naman siya. And ran towards him shouting and scared his ass made him run inside the motel. Wala eh. Illogical, no? Illogical yung ginagawa nung driver. Dapat dinala nyo na sa police station yan eh. Total may video naman kayo. Sa di malamang dahilan may video kayo. Di ba? Hindi yan dashcam eh. O sige, dashcam na. Dr. Ano babalatan ka? This time, nakialam na yung nakamotor. Wag daw ganun or whatever she's saying. Mo lalo kayo mapapaaway eh. Bopols na bopols yung galawan eh. Pwede kayong yariin yung kalalabas nyo ng kotse na pwede naman kayo umarangkada na eh. Hindi niya daw kilala. I told them he was trying to check her in check her in even she didn't want. This stupid ass tomboy told me, wala tayong magagawa. Well, we just did something. Wala daw tayong magagawa. Sige na, di ka na. After that, we got back in the car and brought her to her lesson, be careful who you meet online. Mas maraming tao ngayon na gustong manamantala sa kahinaan o sa ignorance ng iba. Kita mo na, matagal ng yan eh, nag-i-spread ng awareness dyan eh. Pero may nangyayari pa rin. Kaya nga, ang pag-iingat ay mag-i-start pa rin talaga sa atin. Sa bahay pa rin nag-i-start. Hindi responsible. Paano kung wala itong mga nagligtas sa kanya? Kahit ba naman hindi ako convinced na legit yung video. Pero kung ang pagbabase natin yung istorya na ginawa nila, papaano kung wala itong nag-rescue sa kanya? Palagi ba na lang nating iaasa na merong mga taong katulad nitong nag-rescue sa kanya? Hindi. Kaya ang pag-iingat ay mag-i-start pa rin talaga sa atin. Kahit pasabihin mo na kailangan kang tulungan, or hindi lahat ng tao willing magbuwis ng buhay para sa'yo. Kasi yung mga tao na yan, may pamilya din yan na aalagaan at bubuhayin. Hindi lang ikaw. Kung hindi naman kaabalahan sa kanila, maliligtas ka. 'Di ba? Yun ay kung may madadaan na ganun tao. Usually, pag may mga ganyan na, hindi na nakikialam eh. Kasi syempre, isipin din nila yung safety din nila. At gusto nilang umuwi sa pamilya nila, 'di ba? Kaya ang pag-iingat ay laging nasa sa atin pa rin. Kasing ata siguro. Pag-isang ba? Pag-isang ate? Pag-isang ba? Sa mga nagsasabi na ginusto niya yan dahil nakipag-inuman siya or what else, bobo kayo. Just the fact that she's drunk and not in full control of herself should let you know that it's taking advantage of the person. Hindi, yun na nga eh. 'Di ba? Wag naman tayo mag-victim blaming, pero yun talaga yung cause na nakipag-inuman siya. Sometimes ang problem dito sa Pilipinas, yung ang hilig nating i-justify, no, na walang kasalanan yung mismong na biktima. Well, hindi naman maganda kasi na isisi sa victim lahat, 'di ba? Kasi unang-una ayaw niya naman 'yon. Pero I'm so sure alam niya sa sarili niya na hindi tama na makipag-inuman ka sa mga
bago mo palang nakilala. Sometimes nga, hindi tama na makipag-inuman ka kahit matagal mo nang kilala na puro lalaki yung kainuman mo. 'Di ba? Talagang ang pinopromote kasi ay magsimula sa sarili natin ang pag-iingat. 'Di ba? Kasi kapag patuloy tayo na ganyan na feeling natin na safe lagi, yun ang nagbibigay sa atin ng kapahamakan eh. Yung inaakala mo safe lagi. 'Di ba? Siya ako may TV. Hindi na ano nakarap. So yun na yun, no? Ano masasabi nyo dyan? Wag na natin pagtaluhan kung fake or ano, yung video. Na ano lang ako, medyo nadidistract lang ako sa dami ng red flag. Pero doon tayo sa mismong lesson ng video. Ano sa tingin niyo? Ano masasabi nyo? Comment na lang po sa baba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.